ang lumalabas ay tinitingnan ng gobyerno natin ngayon na yung election, yun lang yung parte, no? Yun lang yung isang aspeto ng peace process, no? So hindi po, no? Kasi ang election na yan naka-anchor siya doon sa decommissioning as well, no? And doon sa tinatawag nating exit agreement, no? Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan, Direktor po ng Alcalam Institute at ng Ateneo de Davao University. Sir, good morning at Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning sa inyo dyan, Jade at Edmar. Maraming salamat sa pag-imbita uli sa akin. Opo, kanina nakita natin si Vice President Sara Duterte nandun pala sa Cotabato City. Gaano kahalaga ba, Direktor, para po sa inyo yung madalas o napapadalas ba yung pagbisita, pakikipagpulong, pakikipag-usap ng Vice Presidente sa mga taga Mindanao, lalo na po particular dyan sa Cotabato at sa ilang pang lugar dyan? I think yung nakita nating video is yung recent visit ni Vice President sa Sarangani province, ano, yung mga tinamaan ng lindol. Pero totoo, pumunta din po si Vice President sa Cotabato City mga few weeks ago, no? Meron po siyang project doon sa Office of the Vice President at kung saan maraming mga leaders ng Bangsamoro din ang umattend at nakipagpulong po sa kanya. Ang mga ganitong klaseng activities ng ating Vice President ay simbolo nung siyempre pagka Mindanao niya at simbolo ng isang leader ng ating bansa na may may concern, o meron siyang parang nandoon yung puso niya sa mga tao, lalo-lalo na yung mga tinamaan ng lindol, no? Nakikita natin yung mga pamilya na sirahan ng mga bahay, nasirahan ng kanilang mga livelihood. At least kahit papaano, meron namang naitulong si Vice President. And ang kagandahan din noon, hindi siya doon sa mga common areas, no? Like mga public places, but she went directly to the families. No? Yung makikita natin mga pamilyang nangangailangan at yung mga bata nandoon, kinausap niya. Kasi sa panahon ng earthquake, no, yung mga lindol, hindi lang naman yan financial or ayuda or relief assistance, no. Nandyan din yung tinatawag nating psychosocial interventions, no. And as the second leader of our country, ay malaking point ito, no? Malaking paraan ito na nagbibigay ng hope, nagbibigay ng lakas ng loob sa ating mga kababayan na tinamaan ng lindol. And sa usapin naman sa BARM, ay malaking tulong din yun. No? Nakikita ni Vice President na may mga challenges, may mga problema tayong hinaharap sa Bangsamoro Peace Process. Una, yung April 9, no, yung araw ng Kagitingan, maganda yung message niya, no, mas straight to the point, no, yung mensahe ng Vice President natin si Sara Duterte na dapat bigyang pansin yung mga pagkukulang sa Bangsamoro Peace Process, lalong-lalo na doon sa decommissioning at mga ibang mga bagay. And makikita din natin na aside doon sa speech niya, April 9, and then pumunta pa siya sa Cotabato City. Alam natin na ang Cotabato City ay yan yung as of now is the seat, no? Yan yung center of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, no? And nakikita natin dun sa mga social media posts, no, and mga feedback from the communities ay talagang masaya yung mga tao, no? Nakikita nila na nandun pa rin yung link, no? Nandun pa rin yung ugat at nandun pa rin yung communication ni Vice President doon sa Bangsamoro people and Bangsamoro leaders na binigyan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung Bangsamoro Organic Law o yung pag-create
ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Opo, at hindi lamang si Vice Presidente ang nagpunta dyan, Director, maging ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano bang dating o tingin ng mga kababayan, feedback ng ating mga kababayan sa tulong na ipinamamahagi po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa mga taga Mindanao? Well, syempre, no, lagi namang pag may mga sakuna, may mga problema, ay pumupunta yung mga leaders natin, no. Hindi lang si Pangulong BBM, kundi yung mga some of our senators, no. Ang nakita lang ng mga tao ay bakit, kumbaga, more on photo ops, no? Photo ops lang yung ginawa ng presidente doon. Nandun siya sa mga nasiraang building. Pero yun nga, yung sinasabi ko, ang kaibahan nung visit ni Vice President ay doon talaga siya pumunta sa mga naging biktima, no? Yung mga pamilyang nawalan ng tahanan, nawalan ng livelihood. At maliit lang yung pera ng OVP, no? Office of the Vice President, pero bumigay sila ng um, nag, um, extend sila ng mga ayuda, ng mga relief assistance, no? And napansin ng mga tao na yung presidente natin, si BBM, nag-promise ng 100 million, no, pesos to help the people not only in Jensan but yung other areas as well, no? Ay parang maliit yun kumpara mo doon sa binibigay nilang political accommodations, no? Lalong-lalo na doon sa Naga, no? Doon sa lugar ni Mayor Leni Robredo na umaabot ng 500 million pesos yun, no? For a parang kwan lang yun, parang gymnasium, no? Parang ganun. So, sa mga taga Mindanao, no, lalong-lalo ako, I speak also as a Mindanao, nasa Bangsamoro, ay parang hindi siya balanse, no? Bakit yung thousands of people, may mga namatayan, no? At bibigyan mo lang sila ng a certain amount, no? Bibigyan ni Presidente ng 100 million, hindi nga natin alam kung kakasya yun, 'di ba? So dapat before anything na bibigay yung presidente, dapat klaro yun na may assessment, no, kung ano yung damages, no? And sapat na ba yung 100 million o hindi. So, ikukumpara natin doon sa isang proyekto, no, na magbe-benefit isang city. Hindi naman urgent yung pangangailangan ng isang gymnasium sa Naga. Pero bakit parang malaki yung binigay, no? So, yun, lumalabas sa mga taga Mindanao na parang lagi kaming second, no? Second or even third, no? Sa priority ng ating Pangulo. Opo. Doon po sa unang BARM parliamentary elections, Direktor, sa kabilangan ng ilang ulit na pagkaantala dahil sa mga legal na issue, ano po yung inyong pananaw? Sabi ng COMELEC, tuloy na po ito. Well, number one, tama yun, no? Talagang laging nadidelay yung election, no, sa BARM, no? The original plan was in 2022, no? And then na-move siya into 2025, and then na-move siya into other dates, no? So, yung mga developments na ganyan ay talagang nakakabigay ng anxiety, no? Nakakapagbigay ng mga nagwo-worry, no? Yung mga tao natin sa BARM, no? Kung bakit patuloy yung extension, no? And second, syempre yung nangyari sa Sulu, no? Yung pag-exclude ng Sulu, decision ng Supreme Court na ialis yung Sulu province sa BARM ay talagang another worrisome, no? Another problem na naman yun. Kasi alam natin na ang Sulu is one of the birthplace of the Bangsamoro struggle, no? Nandyan po yung 1970s na tinatawag nating burning of Jolo, no? Yung talagang the entire city was parang yung nangyari sa Marawi, no? Nasunog talaga siya, sinunog because of the peace process, because of the conflict of the MNLF back sa time na yon. And yun, pangatlo, yung nakikita natin yung decommissioning, no? Um, sa administration ito ngayong present administration natin, parang this is just my the way I look at it, and also some studies that were conducted, no, especially by the ICG crisis group, no, with some UN
studies as well. Parang ang lumalabas ay tinitingnan ng gobyerno natin ngayon na yung election, yun lang yung parte, no? Yun lang yung isang aspeto ng peace process, no? So hindi po, no? Kasi ang election na 'yan naka-anchor siya doon sa decommissioning as well, no? And doon sa tinatawag nating exit agreement, no? So, yung tatlo na yan, no, election, decommissioning, and exit agreement, nakasaad dyan doon sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro, yung CAB, no, yung pinirmahan ni Pangulong Pinoy, no, in 2014. No, and then, sinuportahan ni Pangulong Duterte. And ngayon, sa panahon ni President Bongbong Marcos, ay parang nawawala yung roadmap, no, yung roadmap to peace, no. Eh parang ang lumalabas, ang focus lang ngayon is ang election, no? So, marami pang hindi tapos sa Bangsamoro transition, no? I'm not saying na we'll have another we'll have another extension, no? I'm not saying that. What I'm saying is dapat alam ng gobyerno na both sides yan ng election and decommissioning for us to reach the exit agreement. Pero anong ginawa ng Bongbong Marcos administration? Una, 'di ba pinalitan nila si Murad, no? Tinanggal si Kagi Murad, no? Chairman of the Moro Islamic Liberation Front. Pangalawa, ang daming mga members ng MILF, no? Tinanggal. And to the point na hindi na sila ngayon ang majority ng Bangsamoro Transition Authority, in which dapat ang nakalagay sa ball, it has to be MILF led, no? So ngayon hindi na po MILF ang nagpapatakbo ng Bangsamoro Transition Authority. It's a public knowledge. Number three, tinanggal po nila sa MBHTE si Muhajir Iqbal, no, yung chairman ng peace process panel, peace panel ng MILF, no. Si Chairman Iqbal naman, okay naman sa kanya yun na nawala na siya sa MBHT kasi parang sabi niya, it's a prerogative of the ICM, the Interim Chief Minister, which is si Sami Abdul Rauf Makakua, and to go on with the investigation of the allegation of the MBHT corruption, no? Which lumalabas nga, yung corruption pala doon sa MBHT ay hindi lang, kumbaga, hindi yon dahil kay Minister Iqbal or kay Chairman Iqbal. Kung hindi, yun ay systematic problem na nagsimula pa doon sa ARMM, no? Sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, na handover lang sa transition period na ito in which ang MILF. So sa kabuuan, nakikita natin na maraming challenges, maraming problema. Nawala yung MILF as the leading institution, no? Leading organization through the UBJP, United Bangsamoro Justice Party. And pangalawa, yung administration natin, gumawa sila ng political party, no? BFP, Bangsamoro Federalist Party, in which alam naman natin sa history ng Pilipinas ay walang genuine political party except doon sa mga former armed groups, no, yung mga armadong grupo, like for example the communist group, no, and then ngayon yung MILF, which they have the UBJP. So yung usaping political party alone is important for the election, no. So maraming challenges na lumalabas, no, aside from the internal dynamics within the MILF. And then second would be the national intervention. And then third would be yun, mga issues on the national scale na naapektuhan din po yung Bangsamoro peace process. Opo. At huli na lang, at dahil po dyan ay may pangamba ho ba kayo sa seguridad at peace and order para sa araw po ng halalan at papaano po dapat yan natugunan ng ating pamahalaan? Well, as of now, we are doing some security assessment, no? And everything na nakikita natin, no? When we closely coordinate with the PNP, AFP, and COMELEC, no?
Overall, no, kumbaga, kung mag-election bukas, relatively peaceful naman, no, except from some red spot. No, may mga areas talaga na talagang problematic, no? Kasi nandun pa rin yung mga iba't ibang grupo, no? Hindi lang um, MILF, hindi lang AFP, PNP, kung hindi may iba pang mga armadong grupo that can affect the situation, no? So overall, no, I mean, major cities, Cotabato City, Marawi, no, yung major areas ng BARM, we think na relatively peaceful naman yan, no? And I think malakas lang sa una ngayon yung grupo ng mga pumasok doon sa BFP. But sa ground naman po nakikita natin na mas malakas pa rin yung UBJP, no? United Bangsamoro Justice Party, because kapag nagpapatawag sila ng meeting, nagpapatawag sila ng gathering, hindi na po nila kailangan pang gumasto, no, ng malaki, no. So that can mean many other things, no. Ang UBJP, pag pumupunta sila sa mga events, mga rallies nila, they go there voluntarily, no. Sila pa nga yung gumagastos. So, ang ang lumalakas din ngayon, no, nakikita natin ay yung Bangsamoro Grand Coalition, no. Ito po yung grupo nila former governor, former secretary Suarto or Teng, no? Governor Teng Mangudadato, no? Ito po yung isang grupo din na may alliance with SIAP, no? With iba't ibang governors, no? Ito sa aking pananaw, ito po yung parang ito yung actually malakas na political party, no. BFP parang bago lang kasi yan, bagong grupo lang yan, bagong salta, and the loyalty in the people there may not be that strong. But i-compare mo ang UBJP at BGC, no, Bangsamoro Grand Coalition, no. Ito yung mga grupo na more than 5, even more than 10 years na nagkakasama na sila, no. And they have their own following, they have their own groups, no. So ito yung grupong dapat nating obserbahan, no. And dapat ito yung mga grupo na dapat laging may dialogue ang PNP at AFP, no. Kasi para maiwasan natin yung election-related violence, no? Kasi pag sa araw ng election, syempre hindi mahirap nang i-control 'yan kung kanya-kanyang grupo, and mas marami pa yung mga armado minsan sa ground kumpara dun sa security sector natin. So kailangan nating bantayan yung mga forces ng itong dalawang grupong ito. Opo. Ayan, siguro, Direktor, mensahe na lamang po ninyo siguro sa ating mga kababayan at mismo sa ating Pangulo kung meron po kayong gustong niyang gawin para po dyan sa BARM. Okay, maraming salamat, no, sa pagkakataong ito at naibigay natin yung side ng BARM, no. Ang una, ang mensahe ko muna sa mga tao sa BARM, no, sa Bangsamoro. Ang election na ito dumadaan lang, no. And the way I look at it, the three pillars of the Moro Islamic Liberation Front, no, si Kagi Murad, si Minister IQ, and then si ICM, Interim Chief Minister Sami Makakua, no. Sila yung key factor dyan, eh. Sila yung makakapagbigay ng totoong kapayapaan, no. Yung tatlong yan, ngayon, nag-uusap na sila. May narinig tayo, may mga napaabot sa atin ng mga information na yung samahan ng MILF ay hindi yan siya mabibili, no? Hindi yan siya pwedeng palitan ng kahit anumang kasi ang mga MILF leaders natin, nagsumpa yan sa Quran, eh. And ang kanilang samahan dito sa mundo and in the hereafter, no? Sa dunya until the akhirah, no? So naniniwala po kami na maayos po ang election, no? Kapag itong tatlong ito ay mag-uusap at magkasundo na ipagpatuloy yung struggle ng Bangsamoro, no? Yung pagiging revolutionary nila ay pinaka-importante. Yung election, tulad ng sinabi ko, dumadaan lang yan, no? Badsagad buhay niya, i-election. And dapat nating isipin, no? Whatever happens, yung mga leaders natin ngayon, may mga anak yan sila, may mga relatives, no?
they have to think about the legacy that they are going to leave behind to their people. No? So they are not in power ng matagal. No? You cannot be in power forever. No? May hangganan yan. No? And the same thing din po yung mensahe natin kay President Bongbong Marcos. No? Palapit na po yung 2028, matatapos na po yung term ninyo. Bigyan niyo po kami ng magandang legacy ng Marcos, no? Para sa Bangsamoro people. Si Pinoy, binigyan niya po kami ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Si Pangulong Duterte, binigyan niya po kami ng Bangsamoro Organic Law and yung Transition Authority, Transition Period. Ngayon, bilang Pangulo, no? Bilang Mr. President, no? Bigyan niyo po ang Bangsamoro people the true leaders that we deserve. No? If the election will push through this coming September, then make it a fair one. No? Let the people decide kung sino po yung nararapat na magiging leader namin sa BARM. No? And we support your anti-corruption initiatives. We support the anti-corruption move of the Bangsamoro Transition Authority right now ng mga investigations. But ang mensahe ko po, that problem should have been solved years ago, no? Noong 2019 pa. Because when I was a commissioner, when I was a member of the Bangsamoro Transition Commission, where we drafted the Bangsamoro Basic Law, BBL pa noon. And in the BBL, it was very clear na meron tayong tinatawag na interagency audit. No? Ito po is yung under Article 16, Section 10. No? That article, we made sure na ilagay namin yan doon. No? Kasi nga po, I come from a development work. No? I come from the UN system. I work with so many development agencies. And the most important thing na ginagawa po namin is we go first with the baseline. No? Because paano natin malaman kung anong pinagkaiba ng ARMM sa BARM? No? But unfortunately, hindi po nagawa yung interagency audit. No? I can give this to you, Edmar, later, no? Yung details nito. But this is my call. No? The President, si Bongbong Marcos, gawin niya po itong interagency audit na ito. It may be too late, but this is the only way we can save people. No? Yung mga matitinong tao na nandyan sa BARM, mabigyan sila ng magandang dignity. And eventually, if they leave the office, talagang maganda yung record nila. Kasi yung interagency audit na yan, nasa batas na yan. Kailangan lang nating implementing rules. No? Kailangan lang ng Malacanang because it has to be Malacanang-led. Because the interagency audit is composed of the COA, Commission on Audit, Civil Service, and all other line agencies. No? This section, if I may read, this section dictates that all powers, functions, assets, capital, records, funds, facilities, and equipment of the former autonomous region in Muslim Mindanao are to be transferred to the new Bangsamoro that was before 2019. To facilitate this transition smoothly, legally, and transparently, the law explicitly calls for a special interagency audit team to be formed. This is composed of representatives from the national government, the COA, the Department of Budget and Management, the Civil Service Commission, in coordination with the Bangsamoro Transition Authority. The purpose of this is to conduct a comprehensive audit of the assets, liabilities, properties, and personnel of the defunct ARMM. No? When I was a member of the parliament, yan po yung unang-unang resolution na pinasa ko. Opo. I delivered that, but unfortunately, hindi po na nagawa. Anyway, sorry na, it took some time, but ngayon kasi grabe yung makikita niya, grabe yung investigation na ginagawa nila. Opo. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo. Good morning and then assalamualaikum. Ayun po mga kababayan, si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasa, Director po ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Davao University.